Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. First Peter chapter 1 verse 13. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Heso Kristo. Winning the battle in your mind. So napakahalaga po ng role ng ating pong isipan. Ano po? In fact, sabi ng Panginoong Hesus doon sa Mark chapter 12 verse 30, dapat mahalin natin ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. So ibig sabihin, may role po yung pag-iisip sa paglilingkod natin sa Diyos. So bakit mahalaga po na ang ating mga isipan ay mabantayan po natin at higit sa lahat ito po ay dapat ma-renew. Kaya sa Biblia may tinatawag pong renewing of the mind na binabanggit sa Romans chapter 12 verse 2. Kasi unang-una po naniniwala po ako na ang greatest need po ng mga believers ngayon ay yung renewing of the mind. Malinaw po yan, sabi sa Ephesians chapter 4 verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Kaya dito sinasabi ni Apostle Paul, may role po yung ating pag-iisip sa ating Christian life. Kadalasan po kasi ang naririnig nating mga sermon ay yung pagbabago ng ating mga ugali at yung mga habits sa buhay. Ang hindi natin alam, lahat po ito ay nakaugnay sa ating pag-iisip. May dahilan po kung bakit marami ang walang pananampalataya. Maraming tao ang hindi nabubuhay ng may kabanalan. Marami pong mga tao ang hindi namumuhay ng may pag-ibig at hindi nakaka-experience ng pagpapala sa kanilang buhay. Kasi sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 17 hanggang 19, huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Yun po ang tinutukoy ni Apostle Paul. Ano po? May problema po kasi yung mga taga-Epeso. Binabalikan nila yung dati nilang pag-iisip, namumuhay sila katulad ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Ano ba yung kalagayan ng isipan ng mga taong hiwalay pa kay Kristo? Unang-una po, binabanggit yan, walang kabuluhan ng kanilang iniisip, wala silang pangunawa, dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan kahit kaunti man lamang. So lahat ng problemang yan nag-originate pala sa isipan, sa dating kalagayan ng taong hiwalay pa kay Kristo. Kaya sabi ni Apostle Paul, huwag nyo nang balikan yung luma ninyong pamumuhay, yung dati ninyong pag-iisip. Kasi yan ang dahilan kung bakit ang inyong mga isipan ngayon walang kabuluhan, walang pangunawa, ano po, at higit sa lahat, sabi dyan yung katigasan ng ulo nila, yan ang nagpapahiwalay sa kanila sa blessing. Ano po, at nagiging alipin sila ng kahalayan. At nakakahiya po na mabanggit man lamang po yung mga ganong bagay para sa mga believers. Ano po? Kaya ang prayer ko po no na tayo mga believers, ang purpose po kasi ng mga discipleship lessons or mga pag-aaral natin about discipleship simple lang mabago yung takbo ng ating isipan. Kaya kung itutuloy-tuloy po niyo yung basa sa Ephesians chapter 4, makikita po niyo ang paalala ni Apostle Paul, hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Kaya dapat magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Ngayon, pangalawang katotohanan na gusto kong i-share sa inyo, no, lahat ng ating battle, nag-originate po yan sa ating isipan. At kaya mapapansin nyo doon sa opening words ni Apostle Peter, sa 1 Peter chapter 1 verse 13, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Sa English po, prepare your mind for action. So nasaan ang action? Nasa ating mga isipan. Alam to ni Apostle Peter kasi dumaan siya dito minsan sa kanyang buhay. Ako naniniwala po ako na yung fear, insecurity, yung kawalan natin ng lakas ng loob, yung takot sa puso natin, yung guilt and condemnation, yung para bagang hindi na tayo makabalik sa Diyos dahil sa mga nagawa nating pagkakasala, nagigilty tayo palagi, nahihiya na tayo,
lahat yan ang gagaling sa atin pong isipan. Dagdag pa dyan yung maraming mga temptations na nag-originate din yan sa ating mga isipan. Pwedeng sa isipan natin magkasala na po tayo, no? Pwede tayong mag-isip ng di maganda, mga bagay na immoral, masama, malaswa sa ating mga isipan. At pwede rin tayong magalit, mapuot, or sabihin na natin sa isipan pa lamang ay magawa na nating mapuot sa ating kapwa. Lagi niyong tatandaan, sa isipan pa lamang nagaganap na yan, At naniniwala din ako pati yung sins, sickness, and poverty mentality, yung iniisip mo lagi na ikaw ay madadapa, magkakamali, magkakasala, yung lagi mong iniisip na ikaw ay masasakitin, na ikaw ay mahirap, wala ka nang magagawang pagbabago sa iyong buhay, ikaw ay alipin na ng kahirapan, nanggagaling din yan sa ating isipan. Kaya malaki po ang role ng renewing of the mind para maalis lahat po yung mga maling pag-iisip na mayroon po tayo. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, maraming tao ngayon hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. So kita niyo yung business ni Satan, bulagin ang pag-iisip ng tao. Kaya pala ipinapangaral nila Apostle Paul, ang mga alagad, yung mabuting balita, kasi ito po yung sinasabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 and 5. Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Yun po yung power ng gospel, ng mabuting balita. Sabi rito, sinisira namin ang maling pangangatuwiran. Kasi marami tayong maling pangangatuwiran na natutunan sa buhay. Sabi niya rito, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. So yan yung mga maling paniniwala na nagmamalaki sa Diyos, at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. So ito yung binabanggit na masuwaying pag-iisip, na meron ang lahat ng tao na kadalasan rebelde sa Diyos. Mahirap mong pasunurin. Mahirap mo silang pasunurin sa Biblia, sa anumang alituntunin o batas kasi nga likas sa kanilang isipan. Yung pagkaalipin nila kay Satanas, yun ang nagbibigay sa kanila ng kaisipang huwag sumunod kay Kristo. So ang gospel po, yan ang kapangyarihan ng Diyos para sirain yung mga maling pangangatuwiran, gapiin yung mga pagmamataas laban sa Diyos at yung mga isipang ayaw sumunod kay Kristo. Kaya maganda po yung pag-aaral natin ngayong linggong ito. Samahan niyo po si Pastor. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan aming natutunan today. Totoo pa lang, merong digmaang nagaganap sa aming isipan. At ang dalahin ko po, pagtagumpayan ng iyong mga anak, yung kanila pong mga laban o mga digmaang nagaganap sa kanila pong isipan. Pagpalain mo po kami sa mga katotohanan ito. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.